Okay. Set again, communications in detail. Okay. Okay. Okay, good morning. Salamat po. At muli po ang Kuya Ed. No? Thank you very much po. Thank you very much. At ngayon po ay Sabado. Nalaman po natin at nabatid po natin ang isa. No? Maraming salamat po sa aking mga taga-tangkilik. Shout out po muli. No? Shout out o sa lahat ng mga DDS sa Pilipinas, yung nagdadalamhati, no? Meron po tayong talakayan tungkol dyan. Bumati muna tayo. Yung nasa lahat po ngayon ng aking live, thank you very much po. Thank you po. At muli nakita-kita na naman po tayo. At marami pong nagbubunyi, pero I have to take this opportunity to shout out all of our supporters and follower, okay? Especially po, unang-una ay ang ating pong OFW. Marami pong salamat. Kayo na lamang po ngayon ang bumubuhay sa ating bansa, sa inyo pong remittance. And we hope remittance will be also a subject kasi nagpaparamdam ang gobyerno. And although, shout out po sa inyo, hoping po na sa mabuti po kayong kalagayan ngayon, at wala po kayo sa banig ng karamdaman. Shout out po to all Armed Forces of the Philippine Retirees Association, Officer and Enlisted Men. To all my batch, to 12nd MBC and the 214 MBC, shout out, no? At manatili tayong kawal ng sambayanan or soldiers of the Filipino people. Let's take the opportunity to act by the Armed Forces and the PNP. All fraternity associations of the Philippines, all fraternity involved to fight also the criminality and obviously the corruption of this government. Saluting you. Shout out especially the Alpha Pi Omega and the Scout Royal Brotherhood, no, to extend my what we call life to him. And then, may we always be to all of my brothers and sisters. Sa lahat po ng guardian, manatili po tayong sumusumpa na tagapagtanggol ng bansa at ng lipunan. Okay? Soldiers of the Filipino people. And then to all brotherhood, mga kuya, ate, bunso ng the Philippine Eagle, no? The Fraternal Orders of the Philippine Eagle, lahat po ng club, special gathering in occasionary, the same as our objective, mission, and vision to fight criminality and corruption. Sa lahat po ng kasapi ng makabagong katipunero ng bayan under the flag of the KKK. Okay? At all over the Philippines who fight, and asking for the freedoms against corruption. Bumabati po kami, lalo na po ang ating mga kapatid na mga Muslim. Assalamualaikum po sa mga kapatid na Muslim, no, sa buong Pilipinas. Sukran po sa inyong pong pagsuporta kay Kuya Ed at malawig po nating dominanting itulak ang ating pong Mindanao Independence Movement para po magkaroon ng tamang karapatan ang Mindanao tungkol sa progresibo po nating paghahangad ng maayos na kinabukasan ng bansa. Opo. Lahat po na nasa studio ngayon, welcome po kayo at maraming salamat sa ngalan ni Allah, sa ngalan ni Yahuwah, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, sa lahat po ng Diyos na tinatangkilik at siya pong tinatawagan ng kapayapaan at pag-ibig sa mundo. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik kay Kuya Ed. Papaumpisahan po natin ang ating pong talakayan at programa tungkol po doon sa failure na
parang ang nakikita ko ay nagbubunyi ang mga pamilya ng mga namatayan. Sinisisi nila kay Duterte, pero hindi naman si Duterte ang pumatay sa pamilya nila. No, isa pong malaking kagaguhan uli. No, whatsoever, ang kakaiba lamang dito ay ang ICC po ay hindi na po katulad ng dati. We found out because of the intelligence report na it is only ang specific condition, no, prior for these consolidations of information na unti-unti pong lumalabas, no. Nagbubunyi po ang hindi lang po Pingkalawan, hindi lang po ang Dilawan, hindi lang po ang loyalista sa failure na to o hindi pagtanggap o pagsang-ayon ng ICC. Pero lalo nakumpirma kung sino at ano sila. Okay? Kung maaalala po natin bayan, ang Duterte administration ay 3 po ang kalaban. Unang-una ang oligarch. Alam natin kung sino sa mga oligarko ang pinagbayad nito for almost 20 at or 2 billion na nagmamay-ari ng paliparan. Okay. Next is the ABS-CBN na napasara tungkol sa something technical and something internal agreement because of the following authority given. No? And the perspective reason why administration closed this one. Pero continuous pa rin sila. Kasi wala na si Duterte. Batang Quiapo! Putang ina. Kayang-kaya naman ang kontrata ng Batang Quiapo ng 10 taon. Ganun pa man, hindi lang po ang oligarch. Nalaman din natin sa dinami-dami ng mga napaslang na involved sa drugs, na control at nalimitahan ang galaw. Thank you po. Marami pong salamat. Ang galaw ng mga drug syndicate operated here in the Philippines. Naglabasan noon ang mga operation na pati ang mga lumang barko, ang barko ay ginagawa natin na laboratory ng drugs, no? Diyan sa Ross Boulevard. Na yun po ang isa sa nagpasikip at nagpaliit ng ground retaliation ng mga sindikato ng droga. At higit sa lahat, ang laban ni VP Sara o ng administration kontra sa komunista. Ang lahat pong ito ngayon, ang nakita nating senaryo, lalo na itong si Trillanes, nakita natin nagpa-selfie pa, di ba? Nakita po natin, lahat po ito, sa kagagawan po nila ay hindi po natin mapapasinungalingan at ika nga masasabi natin katotohanan lamang. Dahil nga po sa punto na ito na sila ngayon. They are celebrating the only factor reason. Hindi nila bayan nakikita na ang tunay na laban natin para itaguyod kung ano ang sinimulan na totoong may kapakinabangan sa bayan ay ang lumaban kontra sa korupsyon, kontra sa adiksyon, na ngayon ay ginagamit na ng gobyerno ngayon ang adiksyon sa labis na korupsyon. Bayan, andito po ang Kuya Ed, 10 po ng aking grupo at samahan, kapatiran at organisasyon. Kami po ay malawig na sumusuporta sa laban natin. Laban kontra sa korupsyon. Nananalig po kami na kahit po hindi na pagbigyan ang kahilingan ng ating dating Pangulo, although siya po ay nagsasaper sa sakit dahil may edad na, ay patuloy po nating ipaglaban ang sinasabi nating kontra sa korupsyon dahil sa kung hindi po tayo lalaban, mukhang malabo pong lumaya ang ating Pangulong Duterte. Kaya patuloy po tayong lalaban tungo sa kung ano ang kailangan natin na ipanalo at ipagwagi. Dahil po sa mga sumusunod na rason.
Shout out po sa lahat po na naandito sa aking programa ngayon. No? Kinukuha ko po ang atensyon na sa napaka-importanting araw na to na ibinigay niyo po sa akin bilang ang Kuya Ed niyo po. Bayan, tuloy po tayo sa ating tinatalakay. No? Hindi po dahil sa hindi na-aprobahan ang temporary release ng ating butihing Pangulo, ay titigil na po tayo. We work together, we fight together, na kailangan maalis ang korupsyon sa ating gobyerno kahit sino pa man ang tamaan nito. Huwag antayin na mangyari ang tulad sa Nepal, tulad sa ibang bansa na ang mga lumaban ay ang kabataan. Huwag nating antayin na dumating ang puntong ito, pero kung ito ang nakikita nating remedy para umalis at para tigilan ng gobyernong ito ang nakawan, gawin po natin. Sa lahat po nakasama namin sa layunin ng pagbabago at paglaban sa korupsyon, manindigan po tayo. Ang oras at ang panahon po ay nauuwi po tayo sa mga sensitibo at peligrong antas. No? Saan ka nakakita na ang isang Pangulo ay minamabuti. Inuulit ko, minamabuti na maturuan ang ating mga anak o ang ating mga apo sa edad na 4 na taon ng kanilang sinasabing masturbation. Anong klase meron ang ating pananaw tungkol sa usapin na to na mismong nanggaling sa bibig ng ating Pangulo na dapat magkaroon o ma-open ang kanilang kasarian, ang kanilang kaisipan na magkaroon ng kaalaman tungkol sa masturbation? Saan at paano po ito maitatangkilig o atin maipuprovide ang knowledge o information nito or i-execute ang narrative na gusto ng Pangulo kung ang nilalaman ay masturbation? Bakit hindi na lamang ang tungkol sa pagmamahal sa likas na yaman at pag-improve ng wasto at tamang edukasyon na nakasbase sa banal na kasulatan na mahalin ang magulang ng higit sa lahat kesa to open their mind in another sex world because of the masturbation? Sana bagang ako na po ang magsasabi bilang ama sa putang inang pag-iisip ng ating Pangulo na to. Ano ang nilalaman ng kanyang isipan? Bakit kailangan natin turuan ang mga kabataan sa mas malawig na karanasan ng kamulatan ng kanilang pag-iisip tungkol sa masturbation? May katatagan pa ba ang pag-iisip niya? Ikaw na nandito sa programa, nakikinig at nanonood, tanungin kita, are you agree? Naturuan mo ang iyong anak at apo sa edad ng 4 na taon ng masturbation? Alam ba nila kung ano ang ibig sabihin ng salitang ito na dapat itulak? Instead na ang kalaman ng respeto at pagmamahal sa magulang at pagtaguyod sa wastong value ng edukasyon sa pagmamahal sa magulang at sa inang bayan? Di eh. And then reminder muli, hindi porket hindi na aprubahan ay manglulumo ka sa laban, mahihinaan ka ng loob o malolomoral ka sa laban natin kontra korupsyon. Mga kapatid ko, lalo lamang tayong iigting at magniningas dahil alam natin ang katotohanan na walang pabor ang pamahalaang ito sa katotohanan at walang pabor upang malaman, masumite, masupil at maintindihan na ang ating laban kontra korupsyon ay kailangan na kailangan. Nung mga kailang araw, nakita natin, naramdaman natin ang pagpaparamdam ng pamahalaang ito.
tungkol sa pagbabayad ng buwis. Ako sa aking pananaw tungkol sa pagpaparamdam ng pamahalaang ito, isa lamang po ang naisip ko. Dahil ang bumubuhay ngayon sa atin ay ang remittance ng OFW. Pagpupugay kamay po sa lahat ng OFW na patuloy pong namamayagpag at lumalaban ng malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Binabati ko po kayo. Nagpapasalamat po ang inyong abang lingkod na ang Kuya Ed tungkol po sa inyong katangian at katatagan. Kayo nga ay masasabi kong larawan at anino ng tunay na kawal at sundalo. Dahil kung paano kami lumaban ng malayo kami sa pamilya, lumalaban din kayo ng malayo sa pamilya. Kaya po minabuti ng Kuya Ed na taos-puso pong magpasalamat at gumalang po sa kapasidad at kabayanihan ninyo. Dahil alam namin ang magtrabaho ng malayo sa mga mahal sa buhay. Pag-ingat po kayo dyan at maraming salamat. Antayin niyo po ang pinaka-final address natin tungkol sa ano ang nararapat. Sa mga magbabayad ng buwis, mahirap magsisi tayo sa huli kung ang pagbabayad natin ng buwis ay mukha lang ipapakain natin sa buhaya at buitre. Mukha atang dapat munang gawin para masimplify ang solusyon. Masimplify ang solusyon. Gusto nyo magbayad ng buwis ang taong bayan? Ito ang pinakamagandang hamon at laban. Unang-una, paki-expedite and elaborate kung saan napunta ang 129 million na halaga na katumbas ng 25.5 ton of Philippine Gold Reserve. Nextly, ang maharlikapan na 500 billion ba o 800 billion? Saan napunta at ano ang programa? Sa floodway control o 500 billion, saan napunta? Ano ang programa? Sa 117 billion ng PDIC na nakakatakot ngayon magdeposito sa bangko dahil sa kadami-dami ng buwis na babayaran at ang pera mo na ay bubuwisan mo pa. Tama ba recto? Okay. Saan napunta ang 117 billion? Next is 62.5 billion ng GSIS. Lahat po ng miyembro ng government, Insurance and Security Corporation, GSIS services, hindi po alam na kinuha ninyo ang pera namin sa GSIS na ang halaga ay 62.5 billion. Panganim, 62.5 billion amounting ng salapi na kinuha ninyo sa SSS. Hindi ito alam ng lahat ng miyembro ng SSS. Private po ito, Private po ito. Ito po ay personal na katulad ng GSIS na idinididak sa amin. Idinididak sa amin ito. Katulad din sa civilian SSS. Ito yung prime insurance. Ito yung prime payment na binabayaran namin. Okay? Walang alam ang mga miyembro kung nasaan napunta ito. Plus, ang 89.9 billion ng PhilHealth. Saan napunta? 28.7 billion doon sa bank loan para sa sinasabing Rural Security or Health Program. Nasaan? Kung hindi ninyo yan ipapaliwanag
at hindi ninyo yan ipapakita kung saan napunta ang mga buwaki ng inang pera na yan na nawawala na galing sa taong bayan at pera ng taong bayan, hindi magbabayad ang taong bayan ng buwis. Dahil alam namin na nakawin nyo na naman at walang magpapadala ng remittance para magkaalaman. Walang magbabayad hanggat hindi ipinapakita ang resibo kung saan napunta ang mga putang inang salapi na yan na hindi ninyo salapi. Na yan ay pera at buwis ng taong bayan. Nagpaparamdam na kayo ngayon na kailangan magbayad ng buwis ng maaga. Sa putang ina nyo, dapat ipinakita nyo rin kung saan napupunta ang ibinagbabayad ng buwis. Niha, niho, plus sa impormasyon na galing mismo sa international geopolitics na si Dr. David Ulalo na you receive amounting of $926 billion under the presidency of Biden under the name and program of aid. Kung saan napunta. Yan ay stated and proved by Ana Malindugoy, our national geopolitics, and Dr. David Ulalo, international newscaster and geopolitics. Nasaan ang mga pera na yan? Hanggat hindi ninyo inilalabas kung saan napunta ang mga pera at salapi na yan, hindi magbabayad ang taong bayan. Hindi magbabayad ng amilyar. Tandaan ninyo, may karapatan ang taong bayan bawiin ang amilyar. Yan ay base sa saligang batas. Dahil hindi kami kontento, nagtatanong kami at nag-iisip kami kung saan ninyo dinadala ang buwis ng bayan, bayad ng buwis ng bayan. Maraming salamat po sa aking pong mga taga-subaybay na naandito po sa programa ko ngayon. Kahit hindi ko po kayo ma-shout out dahil medyo, alam nyo na, medyo may kalabuan itong cellphone ko, ay nagpapasalamat po ako sa mga gifter. Maraming salamat po sa inyo pong like, share, and heart. Maraming salamat po. Pero alam niyo po ba na ang inyong gifts ay malaki pong maitutulong. Sa totoo lang po, meron po ang Kuya Ed sinusuportahang tribo. No? Ang tribo Higaunon. Especially dito sa Bukidnon at sa Misamis Oriental. Opo. Pero ayoko pong sabihin nyo na pera na naman. Mabigat basta pera. At concern dyan is corruption. Baka maanuhan po tayo ng salita na scam, hindi ko po matatanggap. Pero sa totoo lamang po, ay kailangan ko, dahil siyempre may pamilya rin po ako, kung ang isusubo ko ay itutulong ko na lang sa tribo, baka wala na, mamatay naman kami sa gutom. Kaya kung po pwede po, ay konting bagay lang. Opo, at i-announce ko po dito ang aking pong account, no, para ikang mapuntahan, lalo ngayon magpapasko. Masarap pong magpasko sa tribo. Opo, sa totoo po. So patuloy lamang po tayo, magpapasalamat po ako sa inyo. Kung gusto nyo pong at damayan ang Kuya Ed to be sponsored sa ilang mga activity, lalo na ngayon, give love on Christmas Day, sabi nga, marami pong salamat. Pero paalala lang, this government is a doom. So, mag-isip po kayo tungkol, uulitin ko, hindi po ako, sasabi sa inyo, huwag tayong magbayad. Ibinibigay ko lang po yung aking rason.
bilang disclaimer na medyo bago ko magbayad, papaniwalain nyo ko na worthy ang aking pagbabayad. Papaniwalain nyo ko na ang salapi kong ibabayad sa aking buwis ay mapupunta naman sa tamang programa at pagtulong sa mamamayan na dahop at nangangailangan. Yung 90 billion o yung 89 billion, 89.9 billion sa pera ng PhilHealth. Alam nyo ba, di ba, na viral din na mismong kay Marcos, si Marcos ang nag-utos na i-deposit ang 89.9 billion at si Marcos din ang nagsabi na hindi siya susuporta or para sa assistant need ng PhilHealth. Bakit niya kinuha? Kung hindi naman pala siya a-assistant o tutulong at magbe-break doon sa kanyang internal arrangement regarding sa kanyang obligation bilang Pangulo, bakit niya kinuha ang 89.9? Then ngayon, mapupunta ang assistant sa zero. Ganyan po katindi ang pulsang alaw na ipinaglalaban ng mga loyalista at binabayaran ng PCO na mga trolls. Total, hindi nga nila maipaliwanag na saan na yung 50 million pambayad sa mga trolls. Viral po yan. Viral po. At good morning Kuya Ed. Okay. Likewise po sa lahat po ng bumati. Thank you very much po. Thank you very much. Maging bukas mata po tayo, bayan ha. Maging bukas mata. Huwag po tayo maging magpakabulag at magpatangatang. Sensitibo po ngayon. Oo. Lalo na ngayon na alam nila na effective ang kanilang kaapihan. Isipin mo ang kalaban ni Duterte. Ha? Hindi lang ang pamahalaang ito. Ang pamahalaang ito, ang kalaban ni Duterte under Marcos administration na walang utang na loob. Pangalawa, ang komunista na nagnanais na mamayani sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang drug community, ang mga drug lord, plus ang mga oligarch. Apat po ang kalaban ng administrasyon, ang administrasyon ni Duterte noon. Kaya po, lumaban po tayo, mabago ang sitwasyon at ang sistema, yan po 100% na makauuwi si Duterte. May mga negative pang ang balita pero kinukumpirma pa. Meron pang mga palabas na fake news na mayapa na si Duterte. Yun ay base sa sinasabi nila na mayapa na daw si Duterte. Siyempre, parang masayang-masaya at tagumpay na tagumpay ang kanilang mandato. Inuulit ko lamang po sa inyo. Inuulit ko po sa inyo. Hindi po magiging rason ang pagdadamot ng international ICC kasi ang ICC noon ay ICC noon. Pero ang ICC po ngayon ay International Communist Court. Ayan po ay suportado ng Communist University of the Philippines. Katulad ng Communist PUP, Communist Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa. Diyan po yung mga breed ng mga MPA. Magsisimula po sa pagiging aktivista at aktivismo, magiging komunista at komunismo. Opo. At patuloy po tayo, patuloy lamang po tayo lumaban. Huwag po kayong masiraan ng loob. Maging parang sundalo po tayo na habang tayo po ay nasasaktan, lalo po tayong tumatapang. Sa lahat pong muli na nandito sa programa ko at nakantabay, maraming salamat po. Opo. At yun nga po ang sitwasyon natin, no? Nakakalomoral para sa atin, pero lalo naman po itong magpapalakas ng loob sa atin. Dahil ang ating pong laban ay laban para sa kalayaan kontra
korupsyon, laban sa katotohanan kontra korupsyon, at laban para sa panibagong pamumuno ng mga adik at korap sa atin pong pamahalaan. Ang Kuya Ed po ay patuloy pong nakikiusap. Sinasayang nila ang araw. Kung ang bawat sandali po o ang araw na nakalipas ay inilapag ang programa ng development para po sa likas na yaman, siguro kahit pa paano. Kung ito po'y napaumpisan, kung totoo po sincere ang pamahalaan tungkol sa bansa natin, tawag po dito magkakaroon po ng tama at wasto pong pagpapatakbo ng programa at development po para sa likas nating yaman. Bayan, sana ay makasama ko po kayo sa programang ito na ilaban po natin ang ating kamalayan tungkol po sa pag-develop ng ating likas na yaman. Bayan, sa totoo lang, ang likas na yaman na yan na aking nakikita o ng aming nakikita at itinutulak, ang isa pong totoo na kailangan po natin para ikang makatulong at ma-develop ang bansa. Harinawa ay tanggapin ng ating butihing ikalawang Pangulo na suportahan po tayo sa ating laban para i-develop po ang ating likas na yaman. O gera. Ito po yung tunay na gera. Ito yung pinakamagandang gera na magbe-benefit ay ang bawat isa natin at ang ating mga anak sa darating pang mga panahon. Ang gera na i-develop ang atin pong likas na yaman. At papagbayarin ang mga involved sa pagsira ng ating kalikasan. Bayan, nananalig po kami na ang tawag nito, baliktarin mo baby. Ang ibig ko pong sabihin ay ituloy ang laban at pag-aralan ang laban natin para sa mga likas na yaman. O sa totoo lang po kasi, bayan, andyan po ang tunay na development. Hindi po ang nangyayari ngayon na pagnanakaw, puro nakaw. Tignan nyo, hindi ba sila nag-iisip kung bakit ang mga investor sa Davao nagpupunta? Hindi po ba sila nasasaktan na bakit sa Davao sila nagpupunta samantalang nasa National Capital Region ang opisina? Bakit po? Bakit po ganun ang pananaw ng mga investor na pumunta mismo sa tawag nito, sa National Capital Region o sa Manila mag-invest? Kasi walang insurance o walang assurance and security na mapapabuti ang kanilang mga kumpanya. Kaya tumulak po sila dito sa Davao. So, isa na rin po sa punto natin na itinutulak po namin at ipinapakiusap ang laban natin, no? Na para matuunang pansin ang likas na yaman. Alam nyo, kung ako po ay tatakbo, no, sa kung anumang departamento sa pamahalaan, isa lang po ang gusto kong makapitan. Ang Department of Environmental and Natural Resources. Bakit? Natural resources yan. Natural resources yan. Hindi mo na kailangan yung mga tao naka-recruitin mo para mapunta sa MMDA, hindi na. Dito, all you have to do, only dito ay isang local plane to round up inspection in any community that involved the probability of engaging the natural resources.
At hindi naman po natin isabaliwala na kailangan po natin na ma-develop ang ilan at minahin. Pero dapat po ito ay merong tamang naratibo at lalo na may transparency kung saan napupunta yung pera na manggagaling sa minahan. Yan po ang pinakamaganda. Alam nyo, kung tutusin, hindi nyo na kailangan ang budget kung magpapaano tayo, may sariling direct budget ang Department of National o DNNR. National Resources. May diretso na, hindi na yung aaprobahan pa ng Malacanang. Daw, kung aprobahan yung 10, o teka muna, 5 akin, o 2 sa inyo, o di 3 lang mapuntaan po, inang yan. Ina, kung tama ang aspeto, tsaka dapat meron po tayong sinasabi nating centralized defying situation regarding sa mga departamento. Hindi yung kakausapin mo yung DNNR, pasado ang budget, kakausapin mo yung Department of Education, ipasa ang budget. No. Ang institusyon ng gobyerno ay mananatiling governance doon sa kung ano ang mga objective target ng mga departamento na epektibo. Yung hindi epektibo na, alam nyo naman ang trabaho ng hindi epektibo eh. Totoo lang, LTO, hindi yan epektibo. Pero wag nyo alisin yung license permit. LTFRB, hindi, wag yan. Wag nyo alisin yan, LTO lang. Hutangin na pag pag nakita yung LTO sa kalsada, ang putang ina eh, na nananabi ang mga motor at ang mga truck. At hindi basta truck, delivery truck. Bakit? Kung may takot sa LTO, dapat pati mga private pampasahero tabi. Hindi eh. Piling-pili lang ang motorsiklo at ang mga delivery truck. Yan ang hiwaga ng LTO. Laging talo tayo. Sa totoo lang. At yan nga po ang isa sa mga diferensya na gusto namin makita at maunawaan. And then, ano pa ang isang pag-iigtingin? Yung Coast Guard. Hindi ko alam kung yung Coast Guard may pusil o wala eh. Kasi pinagtataiyan at tinapunan ng tae ng mga Coast Guard ng China eh. Ang sabi ng Coast Guard, bet! Hindi pa nagbaon ng tirador. Tinirador sana, ang bala mo, tingga. Eh putang, wala eh. Tapos, ang putang inang yan, kung magsipagporma, putang inang parang nakipagsugal na kay kamatayan ba? Dapat nito, alam nyo, 3 lang ang sangay ng sandata. Air Force, to include any kind of air to be force. Totoo po yan. Air surveillance, Air Force. Request for retaliation, augmentation, or need by the Operational Combat Unit, meron. Okay. Ang Navy, hindi na kailangan ng Coast Guard. Ang Coast ay bye-bye. Diba? Coast Guard. Diba? Bantay dagat. O, bantay baybay dagat. Kasi kung bantay dagat, dapat yan naval. Dagdagan ang mga barko. Magawa tayo ng barko sa Subic, saan pa sa Cavite. Gumawa ng barko. Yung meron tayong battleship. Meron tayong fleet. Yan ang dapat. Anong kailangan sa fleet? Yung 135 guns. Millimeter guns. Anong mga bala niyan? Sa armor. Sa Marikina. Pagawaan ng mga bala. Gawan. Alam nyo kasi kung talagang
gusto natin i-improve yung ating mga defense capability. Napakadali po. Dangan nga lang, putang ina, ang corruption, laging nakanganga. Sa basurahan ng Malacanang, sa CR ng Malacanang, doon sa rest ng Malacanang, sa driver area ng Malacanang, sa waiting area ng Malacanang, sa medical ng Malacanang, puta, puro mga nakanganga, ang buhaya. Kulang na lang, maging buhaya din itong Presidential Security Group. Pero buti na lang, alam nila na dapat nilang tuparin ang tungkulin tungkol sa kung ano talaga ang trabaho ng Presidential Security Group. Baka biglang magkaubusan ng security. Presidential Security Group kasi involved sa ganito, sa conspiracy, gano'n. Nako. Total, wala na tayo sa rounds of military kasi yun ang pagkakaintindi nila na ang serbisyo ng isang sundalo ay natatapos lamang sa pagsuot ng uniforme nito na maling-mali ang kanila pong pananaw. Kasi dapat nakalagay po sa isang panunumpa sa watawat ng tungkulin ng isang kawal, their service will be ended upon retirement. Hindi Wala pong nakalagay doon sa panunumpa ng isang kawal. Yung oath of office ng isang kawal. Tignan nyo po. Oo, sa mga sundalo, tingnan nyo po. Huwag lamang po kayong gagawa ng sarili nyong military oath. Kasi kahit anong balibaligtarin nyo, sa serbisyo namin, alam namin kung anong panunumpa. Panunumpa sa watawat at panunumpa, panunumpa ng Marine o Marine sa oath. Alam po na. Kahit sa Marine sa oath, hindi po nakalagay doon when after my military certain identified years our duty in our country and plug into the people of my country will be ended. Wala po. Wala. Sa Navy, meron? Wala. Air Force, meron? Wala. Sa Ranger, meron? Wala. Sa Army, meron? Wala. Lalo na sa Ranger. Lalo na sa Ranger. Kung sa Marines nga, wala kaming ending story sa serbisyo maliban na lang yung expiration time of enlistment. Bakit? Putol kasi yun. Expiration time of enlistment to bring your personal firearms issue. Kaya bumili kami ng sarili naming issue. So, ibig sabihin, tinabi-tabi namin yung aming mga what we call this remembrances. Meron bang remembrances ng 1989 ko data? Merong remembrances ba ng awkward mutiny? Meron bang remembrances ng Manila Peninsula Siege? Meron ba? Yan po ay katanungan lamang at mauuwi ang katanungan. Doon sa mga malisyoso, may problema nyo na yan. Kasi kayo ang magpupruba. Tako. Nako, bayan. Isa pang programa, no? Yung ang titigas naman ng mukha mo, BBM. Bakit lalong isiniro mo ang assistance support ng PhilHealth? Bakit? Dahil ayaw nyo nang ibalik yung pera? Bakit? Tungkol sa binabawi nyo ang subsidiya? Bakit? Hindi ba nagbabayad ang mga individual member? Di ba nagbabayad ang individual members at tungkulin ng pamahalaan sa kapakanan nito na pangalagaan ang kalusugan ng mamamayan?
Bakit hanggang ngayon ay ipinagdadamot ng pamahalaang bongbong bongbong adik na ito ang pera para maibalik? Putang ina, hindi nyo yan pera. Ralph Recto, isa ka sa involved. Hindi nyo may balik. Putang ina nyo, hirap na hirap kayong magbalik ng salapi pero napakabilis ninyong magnakaw ng salapi. Yan po yung differences sa inyo. Magaling kayong magmaniobra ng pagnanakaw ng salapi ng bayan pero hirap na hirap na hirap na hirap at 1,000x na hirap ang ibalik ang pera na to dahil sa inyong mga pangsariling interes at kagustuhan. Ngayon, base kay Magdiwang Ejercito Estrada. Ejercito, Kuya Ejercito. Pati ang BIR, Bureau of Internal Rangawat, no? Bureau of Internal Rangawat. Philippine Stock Exchange. 5 trillion. 5 ba to o 15 trillion ang nawawala? Unrecover. Untold story. Nawawala. Putang ina talaga. Basta putang inang Marcos. Expert at hybrid. Nasaan na ang lahat? Kung talagang sadyang wala kayong kinalalaman dito, bakit hindi ninyo ilabas ang portfolio, ang manifesto, ang resibo? Bakit hindi kayo gumawa? Ano yun? Parang bahay bata lang? Nagnakaw ka, tapos sabihin mo, wala akong alam dyan. Bahala ko dyan. Ganun lang. Ganun lang ang sentimiento. Mr. President, you are subject po para sa drug hair follicle test. Ang putang ina, magaling yan nag-post. Magaling po ang nag-post. Alam nyo ang ginawa nung nag-post? Kinalbo si BBM. So, wala nang hair follicle. Sabi naman ng isa, hindi naman mawawala yan eh. Kahit yung utot, kahit yung poop. Meron palang ibang bansa, no, na mangayo o manghingi ng human poop. Baka meron ka dyan mga buhaya intestine na, mga buhaya worm, crocodile worm, o kung ano pa man dyan, na mga worm. Baka nasa iyo yung wormwood. Nakalagay sa Bible. Yung pala, kinukunan din nila yon. Ay, ang problema, nag-drug test, sa iba naman galing ang ihi. Urine test. Tangina talaga, ang gagaling. Magpasinungalingan yung mga akusasyon. Pero walang nagawa. At ang nagawa ay maaga pa sa kanyang Let's Our Children Know. We need to tell our 4 years old son how to masturbate. Daw be, kung hindi lalaki ang son mo ay daughter, paano na yan? BBM. Paano na kung ang anak mo ay babae? Pag abot niya ng 4 na taon, you will teach your daughter how to masturbate? Habang namamayagpag ka sa iyong mga estilo at kaparaanan sa pagiging genius at hybrid sa pagnanakaw. Lahat po ng nasabi ko na tungkol sa mga pera, ni isang istorya ay wala kayong napatibay. Okay, babalik po tayo dyan. Ano na lang, isa na lang po.
Isa na lang ang sagutin nila sa atin, bayan. Saan napunta ang 129 billion peso amounting of 25.5 ton of gold reserve? Sino ang dapat managot? Sino ang dapat maparusahan? Alam nyo ba yan ay hindi yan pag-aari nasyonal ng Bangko Sentral at ng mga pusang inang mga gobernur sa loob ng Bangko Sentral? Yan pong pera diyan na ipinambili po o pinambayad ng gold natin o pinamproduce ng gold natin ay lehitimong galing sa buwis ng bayan? Meron ba kayong napatibayan na nangutang ng 17 trillion ang Pilipinas para bumili ng ginto? Wala. Meron ba kayo na narinig na nangutang ang Pilipinas ng 5 trillion para ibili ng ginto? Dahil kailangan ng Pilipinas? Wala. Yan po ang malaking katanungan na meron po tayong gustong malinawan at maintindihan. Lalo na ngayon, kung dadagdagan ko pa ang isang tanong, ang Maharlika Fund, na tuwan-tuwa at nagpalakpakan, halos maluha si Sandro sa kaligayahan na naaprobahan ang sinasabing Maharlika Fund. 500 billion. 20. And everything under this grievance of us is none of the above para maintindihan. Marami pong salamat uli. Andito po sa panel ko si kay Saison Sunday, kay Kuya Norman, kay Kuya EJ, kay RMB, kay Albino. Pasensya na po ang iba. Nasa taas na po ng comment section, hindi ko po kayo na banggit na shout out po sa inyo. Ang haba na po ng ating comment section. Hindi ko na po makita kung tingnan natin sa umpisahan po natin. Nagbali-balentong na itong comment section ko. Hindi ko na maibalik sa ibabaw. Pero thank you very much po at maraming salamat. Tuloy po tayo. Kastigo liberal. At ano pa ang sabi ni Jombik Rimulya? Nahuhulihin ang sisigaw ng BBM resign, pero hindi huhulihin ang putang ina na magdadala ng BP o Sara resign. Hindi huhulihin. Ang huhulihin, BBM resign. Ang Sara resign, hindi. Kung hindi ba naman kayong mga ugok at gago? Wala po tayong freedom of speech, pero meron po tayong freedom to kawat. Hindi kaya dapat, Rimulya Brothers, ay iyan ang inyong pag-ukulan ng pansin? Yung privilege to kawat, hindi yung privilege to speech. Pasensya na po, hindi ko po mabasa yung inyo pong mga comment, pero naintindihan ko po na pabor po kayo sa ating pinag-uusapan at sanghayon po kayo sa ating talakayan. Marami pong salamat. AJ LRDR Ladrilla. Okay. Albino Gaston. Albino Gaston. Putang may kabats akong Gaston eh. Oo. Wag ko na ibulgar. Baka mamaya maraming magabol. Kay Gaston. Pero meron akong kabat na Gaston. Isa pong naalala ko lang po. At tuloy po tayo. Wala po tayong privilege to kawat. Pero meron tayong, wala po tayong privilege to speech, pero meron po tayong privilege to kawat. Yan po ang gobyerno ni Bobo M. Basta
Bongbong Mangawat. BBM. Hindi na siya BBK. Pwede naman din. Basta Bongbong Kawatan, pero BBM po yun. Basta Bongbong Mangawat. Dagdag na lang. Pasayahin na lamang po natin ang ating mga sarili habang sinasakal tayo sa atin pong karapatan. Ano to? Luer, ano to? Masyador and Evelyn Lakaya and Eje Ole. Shout out po. Thank you po. Thank you. Okay ka, idol. From ano to? Wala na, hindi ko na nakita. Malabo kasi sa cellphone ko yung ano, yung napakaliit naman, malabo pa. Yung bang tawag ito, hindi siya purely white na ma-read mo o readable sa isang ano, yung comment. Opo, at si Luer, amping kaingat. Amping. Likewise, amping din po. Huwag po kayong mag-alala. At si Ilolsa ba to? Diaz. Shout out po. Oo. Kay Manrade, Marmaids J. Thank you. Bro. At shout down din. Shout out sa lahat. Pasensya na kayo, yung cellphone ko kasi medyo malabo yung butang na hindi katulad. Kung 3210 siguro to, kitang-kita yung basa-basa yung comment. Dito, hirap. Pasensya na po, medyo alam nyo na, ngayon lang po tayo na natuto. Hayaan nyo, baka meron ng magandang pag-asa, bibili po ako ng tablet para medyo malaki-laki. Okay. At tuloy po tayo, no, bayan. At ito nga po ang isa na naman sa mga sinasabi nating usapin, no? Ang pangyayari ngayon sa kung ano nga, mabuti na lamang po na andyan po ang Kadante Marcoleta. Etong ating DILG, pati na Bantay Bata, gusto nang pasukin. Gusto nang mag-alaga ng bata, early Child Development Program. Ano na buti. Katakot na, instead na ang Department of Interior and Local Government, ang i-concentrate niya ay ang mga crimes, crimes against property, crimes against life. Yan ang mga dapat focus ka, mga drug syndicate, drugs activity, drugs violation. Dapat mga ganyan. Insurgent, kasama yan. Oo, hindi gusto nila maging Bantay Bata. Matatatawa lamang po ko. Marami pong nag-repost. Do you agree again? Ito bayanan. Ito. Usapan lamang po natin ito. Makakabuti po ito. Do you agree that our 4 years old son and 4 years old grandson to be learn how to masturbate? Nung nakita ko po ito kagabi, hindi po ako nakatulog talaga. Ang MRS ko siguro, lagi ito nagpiprepare. Ang MRS ko po, believe ako kasi hindi po yan nalilate. Maliban na lang kung masama ang pakiramdam. Malate siya pero hanggang alas 6. Pero pag hindi po yan masama ang pakiramdam, pusang inang yan, yan ang aming siga ng bahay. Siya po lahat ang, ika nga, bumabalikat ang tungkulin. Utang inang yan. Ako ngayon ang maagang nakatulog. Utang, hindi ako makatulog. Siguro nakaidlip ako ng mga 4:30 ba? Tapos gising ako ng 5. Kasi iniisip ko ba yan? Ano ang nasa utak mo? Bakit mo nasabi na kailangan matuto ang ating mga anak sa edad na 4 years old down sa ating mga apo ng masturbate? Ang pinakamasaklap nito kung ang anak ko babae, papaano? So kahit na magtanong ako na ang anak ko babae, hindi pa rin yan magiging regular
o tamang impormasyon na dapat binabalangkas, especially doon sa pampublikong usapin at talakayan. Opo, Musyaad Dato Kali. Musyaad Dato Kali, ibig sabihin Muslim ito. Assalamualaikum brother or sister, pagpalain ka ni Allah at salamat sa pagdalaw mo sa ating programa. Alma Ignacio, yes, Rodante Marcoleta, yes po. Tama po yan kasi kung wala si Kadante, puro kumbaga sa attorney, hindi attorney di pa Taranta kundi attorney di pa Ayon. Kung hindi si Kadante, ang problema alam ng Kadante kung excuse me po, hindi alam ng Kadante kasi nga siya ay bilang abogado at nakakaintindi ng programa at pronouncement regarding sa batas ay yun nga ay sa totoo lang, shout out sa lahat ng Eagles, Philippine to the Fraternal Orders of the Philippine Eagle. Hindi pa ho tayo gumagalaw, kumbaga sa isang hindi pa tayo tumatalakay o hindi pa natin tinatalakay yung panggagamit sa atin ni BBM. Kasi hindi po yan mapasinungalingan mga kuya, ate, bunso. Dahil may picture sila ni National President Nelson Salapudin. Ano nga naman pumunta? Magbarkada sila sa Lapudin? NP Salapudin, ang Kuya Nelson, barkada sila, magkaibigan sila po. Huwag mong sabihin magkaibigan kayo, kuya. Alam mo ang involvement ni Bongbong, drug addiction man na yan, gumagamit man na yan ng shabu, ng cocaine. Bakit hindi pa kaya fentanyl ang gamitin mo para makakita kami ng zombie sa loob ng Malacanang na nakatuwad? Diba? Hindi pa tayo, mga kuya ate, hindi pa tayo nag-a-announce ng ating grievances kasi isa tayo sa mga nakikiramdam. Yan mo, God-loving men for country sake. Where is shake for the country? Kung hindi po tayo makikialam at makikisalamuha tungkol sa nasyonal na programa ng ating bansa, corruption. God-loving men for country sake. Doon pa lang, sa una pa lang, apektado na tayo. Di po ba? Sasabihin ko pa ba yung pangalawa? Mas lalo tayo masasaktan. Sa pangatlo, ay baka duguan-duguan na tayo. Sa pangapat, ay nakapatay tayo. Wala na tayong buhay. Kaya po mga kuya ate, yung atin pong national hymn sa Eagle or Eagles hymn, kung atin po yung ipapamuhay, wala po tayong magiging problema. At wala po tayong magiging kulay agila lang. Opo. At so, mag-wait lang ako sa panahon na po pwede kasi mahirap naman i-violate ko. Diba? Antayin ko. Pero pag may nagsabi sa akin, kuya, ako si ganito, ang position ko sa national ganito, napag-usapan ka namin ganito. Kung kaya mo kuya, biray mo, nandito kami sa likod mo, ay putang ina, araw at gabi kitang bibirahin. Ako pa? Putang ina, araw at gabi kitang bibirahin. Bigyan lang ako ng initial gathered information and authorization. Birahin kita. Siyempre, meron tayong sinasabi na, at doon pa lang ika nga, service. Ito again, hindi ko kayo tinitira ipinapaliwanag ko lang sa mga hindi agila yung aking means. Okay? Service through strong brotherhood. Wag yung community service. Ang pinakamagandang service dito ay ang national service to fight and to defend our courage, people, and country against corruption. Yan ang pinakamagandang service to strong brotherhood. Plus,
God-loving men for country sake. Kung ako po ang bibigyan ng kapahintulutan, as hugot po tayo ng isa pang makapangyarihang circular galing sa ating Magna Carta. Siyempre, nabuo ang Agila noong 1979, started 76. Dahil nga, in something particular reason to serve our country and motherland. Di po ba? Okay. At kung napapansin nyo, laging nauuna ang pambansang awit ng Pilipinas bago ang national. After ng national prayer, then national hymn. Okay? Kung titignan mo yung tatlo, di ba? Kung Enoldo, hindi naman lihis po kayo dito dahil hindi po kayo Agila. Ako lang po ang nagpaparamdam ng mga ilang concept. Pero marami na po sa consensus na ang Agila nag-aantay ng agarang pagkiros. Kung sa totoo lang, sa 30, pwede tayong to join. Sama-sama ang lahat ng Agila ng bansa. Isigaw natin ang tunay nating hangarin, tungkulin at obligasyon sa inang bayan. God-loving men for country sake. Tapos na, isang kataga pa lang po ng ating awit. Wala nino man po pwedeng kumalabik. Diba? Dami-dami nating kuyang sa pulis, kuya sa sundalo, kuya sa local government. Let's go! Diba? Idea lang man po to, pero kung disregard po sa inyo yung idea na yan, well, wala po tayong magagawa kung yan po ay wala na. Kaya nga, disregard. Kasi kung ikaw ay Agila, marunong kang sumunod sa palatuntunan at batas ng pagiging Agila. Pero dahil sa Agila ako, kailangan kong sumunod. Pero may damdamin po akong tao. Alam ko po yung kaliwa at kanan, alam ko din po yung tama o mali. Alam ko po yung dapat ako mag-react bilang sundalo, bilang isang miyembro dati ng Philippine Marine Corps. Kaya nga po ang sa akin po, ika nga talakayin sa mga GMM. Talakayin kung ano ba tayo, ano ba talaga tayo. May karapatan ba tayo? Dapat ba nating kalingain? Hindi po yung taong bayan ang kakalinga sa atin. Tayo ang kakalinga sa kanila. Pero in the words, sa pagkanta pa lang, God-loving men for country sake. Kung hindi po tayo magmamalasakit sa ngalan ng Ginoo, sa ngalan ng Diyos, sa ngalan ni Allah, para sa kapakanan at pag-ibig natin sa taong bayan, erase na lang. Pagkanta mo, pwede ba yun? Ito ay ano lamang po sanggang isip lamang to kasi marami pong nagtatanong sa akin. Di ba kuya eagle ka? Di ba kuya ganyan kayo? Di ba kuya ganito kayo? Kuya mataas ang ano nyo kuya? Bawal ang mahirap sa inyo, bawal ang ganito, bawal ang maraming bawal. Pero sa dami-dami ng bawal, bakit walang reaksyon? Kaya sabi ko tuloy doon sa isang commenter ko, anong reaksyon? Nag-isip tuloy ako. Simple itong taon to kumana, pero latay sa laman at totoo. Ganun po rin po ay patuloy po kami, sa Guardian National, sa lahat po ng markadong Guardian sa Pilipinas. Tignan nyo tignan nyo. Pakinggan ninyong mabuti kung ano ang ating obligatory duty and condition and obligation to our motherland, flag and country and people. Kinig kayo. Sa Tagalog, mga maginoo at nagkakaisang katuwang ng lahing Pilipino, magigiting at matatapat na tagapagtanggol ng bansa at ng lipunan. Saan niyo po ako gusto mag-umpisa? Sa mga tagapagtanggol ng bansa at ng lipunan? Uulitin ko, sa tagapagtanggol ng bansa at ng lipunan o yung mga maginoo
na nagkakaisang katuwang ng lahing Pilipino. Alin po doon? Sa mga maginoo at nagkakaisang katuwang ng lahing Pilipino? Magigiting? Hindi matitenggi? Magigiting. Magigiting nga. Kasi naalala ko pa nung ang Kuya Ed po ay isa po sa mga national educator and organizer po ng Guardian. Kaya I have much more of experience regarding the implementations of what we call this doctrinations of Guardian or being before a Guardian. Opo, isa rin po ako sa mga educator and organizer. Kaya alam ko po yun. Minsan may na-interview ko, imbes na magigiting, sabi niya, matitenggi. Ano yung matitenggi? Putang ina mo ha, gago ka. Ano yung matitenggi? Sabi niya pa, magigiting siya. Pero parang, ano ata siya? Parang native Ilocano o native Bisaya, matitenggi. Siguro ninenervy siya, baka. Kasi sa amin talaga, pag sinabing you must pass the custom of traditions of being guardian, hindi lang po guardian wine. At ang mga guardian po na pinangunahan ko sa ilalim po ng aking superbasyon ay hindi po guardian ni senador, hindi po guardian ni congressman, lalong hindi siya guardian ni gobernador, ni mayor, ni konsyal, or ni kapitan. Siya po ay guardian ng bayan. Ipinaglalaban, tumutupad ng tungkulin araw at gabi na hindi po naghahangad at naghihintay ng 15 and 30 days na kabayaran. Dangan nga lang po yung alab ng damdamin na yan ay nawala dahil po sa mga iilan-ilan purpose ng mga tarantadong tumatakbong mga kandidato. Magpapakagardyan and then mananawag. Bro! Habang lasing, sis! Suportahan yung aking kandidatura! Pagkahuman, nung nanalo na, ang guardian, wala yan. Wala yan, guardian na nga ako eh. Patawa ang gagong, puta, sarap burahan. Marami na po ako na plancha. Kung bibigkasin ko yung mga na-plancha ko, siguro hindi sila aamin kasi matakot na naman ma-plancha. Plancha po ang aming parusa. Caloocan, marami. Diyan sa Kamaynilaan, sa District 1, District 2, marami. 3 and 4, marami po. Kasi 6 na distrito ang Manila, marami po. At isa po ako sa responsable na bumuo ng Manila Unified Guardian. Ang ngayon ay ang makabagong unifikasyon ng Guardian. Ang supremo po dyan ay nung una, nung buhay pa ang General Danny Lim, ngayon po ay si Abilino Rason. General Abilino Rason. Ang Pangulo po dyan, I think si Quillope. Yung Quillope. Kaya nga po, isa sa mga pakiusap namin, ito na po ang huling panawagan sa lahat ng mga markado na makiisa. Wear your guardian uniform sa mga rally. Wear your guardian uniform. Lagyan nyo ng guardian sa likod para ma-define ng taong bayan na ito na nga sila ang mga maginoo at nagkakaisang katuwang ng lahing Pilipino, magigiting at matatapat na tagapagtanggol ng bansa at ng lipunan. Gentlemen, united, associate, doubtless and ingenious nations and society. Ingenious advocator of nation and society. Again, gentlemen, united, associate, phrase, and doubtless of ingenious and advocator of nation and society. Sana po maging guardians tayo sa dugo dahil nakalagay sa awitin natin hanggang huling patak ng dugo ng mga guardian.
Pero kung wala kang ipapatak na dugo, ambot lang. Ambot lang, di ba? Pero mostly. Baka ang ipatak mo, guardian wine. Nananawagan po kami 29. This call is very important. This call is very important to us individual and to us as being people responsible and have also a duty to our country and people. Okay? Huwag niyo sabihin na ano lang po ako, nagtitinda lamang po ako ng balot o nagaano lang po ako ng ng mga basura kasi para mabuhay. Karangalang maayos yan, kapatid ko. Hindi ka nagnanakaw, ang iba talamak na magnanakaw at ang gagawin, tatakbo muna bago magnakaw. Uulitin ko, tatakbo na muna bago magnakaw. At hindi pa basta-basta makukulong kung milyon-milyon ang iyong nanakawin. Samantalang yung kapatid natin si Ernesto na nangumit ng tinapay at sardinas at noodles, nakakulong na ngayon. Tangina ka, nagnakaw ka ng sardinas, nakita kita akong pulis, bayaran ko na lang po, tangina brad. Huwag na kayong magkaso, ako na lang. Nagawa ng tao na to dahil mahirap, dahil nagugutom. Putang ina, unawain ninyo. Yung nasa gobyerno nga, bilyon-bilyon ang ninanakaw, pero hindi nakukulong. Itong maliit na tao na to, nagugutom lang, tapos kukulong natin. Asan ang katuwiran? Di po ba? So, muli po, umaasa po kami na hindi tinanggap ng International Communist Court ang apela ni Duterte ng temporaryong paglaya dahil sa po ang nakalaban niya ay ang mga oligarko. Hello, Ramon Ang, trying to be the OIC or temporary president. Merong ganun sa batas? Wala. Pero merong programa para ma-illiterate o ma-disconnect yung tamang impormasyon at malihis ang atensyon ng taong bayan. Kung nag-agree ang taong bayan, di presidente na si Ramon Ang, si Ramon Ang, ay oligarch yan. Sino ang kalaban ni Duterte? Ang oligarch. Sino ang pinagbayad ni Duterte na nagmamay-ari ng isang paliparan? Oligarch. At sino ngayon na nagmamaniobra, nagbibigay ng financing sa operation? Ang oligarch. Pangalawa, ang mga napatay sa laban ng against drugs. Hindi naman si Duterte ang pumatay, ang pulis. Pero bakit si Duterte? Bakit hindi nila isigaw ang pulis na pumatay? Taga Quezon City, taga Parañaque, taga East, Southeast, North, and West. West Police Department. Mga ganun ba? WPD. Dapat ganun na sigaw nila. Saka pa lang sabi ng pulis, ginawa po namin yan base po sa kapangyarihan na ibinigay sa amin ng Pangulo. Ganun dapat. Putang ina, Duterte agad kayo. Binabanatan ninyo, Duterte agad. Command responsibility ng mga Duterte. Di ba? Ganun lang yan. Pero, hindi yan. Di ba? Ang kanyang dapat. Di ba? Hindi yung diretso agad yan. Porket sinabi ni Duterte na, di baling pag lumaban, birahin nyo kaysa mapatay kayo. Yun Yun ang authority given by the President to those policemen who trying to bust any member of the drugs kung lumaban. Di ba? Hindi natin alam. Binigyan na tayo ng authority. Sabi ni Sir, birahin mo na. Kasi sabi ni President. Tinawa sabi ni Sir, ang tanong, sino ba si Sir? Yan ang mga tanong. Kaya po, ganyan.
Sigaw ng sigaw, pinapakain naman ng komunista, ng mga oligarch, yung mga namatayan, nagpakilala pa silang namatayan sila. E di, dapat inano nila, inadmit nila na I am the son, I am the mother of this ganito na nagtutulak. Hindi nila ginagawa yun. Pinatay ni Duterte, si Duterte magan, pumunta sa bahay niyo si Duterte? Diba? Simple lang eh. Ang hukuman naman dapat, sino ang main criminal and suspect, dapat yan, ini-interrogate. Southern Police District, sino ang kumana dito kay Ambo? Ilan kayo? 17 dito. Ano natin to, justify natin to sa inquiry do sa DILG para umaten ang presidente. Mr. President, nakapatay po ito ng mga drug addict. Sasabihin ni Presidente, yes! Mabuti pa! Bakit? Kaysa sila ang mapatay. Laging may kesa ang Presidente. Kaysa ang mga pulis natin ang mapatay. Kaya nga, ano ang rason? Bakit pinatay mo? Sir, nang bunot, tinanlaban. May rason. Pero, wala namang makajustify na nakaposas yung pinatay katulad ng Kuratong Baliling. Ang Kuratong Baliling nakatali at nakaposas ang iba doon sa pickup truck sa kabina na papak doon sa Tandansora. At pagkatapos alam nilang iimbestigan na, ang putang na sa kanila tinanggalan ng posas. Ang tanong, sa iisang sasakyan, 5, 6, 7. Hanip! Congratulations! Kuratong Baliling Chairman. Hindi po kayo makakatago sa amin. Kuya Ed naman eh. Puro kabanta, Kuya Ed, na hindi makakatago pero wala pang nangyayari. Yes! Yan ang naman sabihin namin. Nandito kami sa kanto ng San Juan. 1,500 kami, kompleto kami ng balat, mga baril, may basuka kami, etc. Kasixbay kami, ganitong plate number. Putang ina mo! Kung gago ka, tanga ka na siguro. Tandaan ninyo, the best weapon in the world of war is yung articles of surprise. Article of surprise. Kahit sinong magagaling na bansa, mga naglalaki ang bansa, pag sinabi nyo, article of war, the benefit of war is element of surprise. Tanong nyo sa Ranger. Tanong nyo sa Ranger kung ano ang element of surprise. Sabi ng Ranger, sino ba ang nagpatanong sa'yo niyan? Yung Marines po. Butang ina niya. Balik ka doon, itanong mo sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng element of surprise. Kasi nga, surprise. At wala pong magsasabi kung ano ang element of surprise. Surprise! Kaya bayan, wag po kayo mawalan ng pag-asa. Wag kayo malo-moral porket hindi pinagbigyan ang matandang Duterte na temporaring makalaya. Pumokus po tayo sa laban natin kontra korupsyon. Kailangan magbayad ang dapat na magbayad at kailangan pagbayarin ang dapat na pagbabayarin. So magkaisa po tayo, ang mga taga Mindanao po, ang mga kapatid naming Muslim na naandyan ngayon sa lahat ng pulo ng Pilipinas. Ito lang po ang sigaw namin. Mindanao Independence Movement. Tanan nga mga Bisaya dere, yung mga bantog na mga banggiitan na Bisaya dere. Sigaw po natin ang Mindanao Independence Movement. Ang mga taga Bisaya po na nagnanais at nauunawaan why we are shouting the Mindanao Independence Movement, you are welcome to join us para maipatupad natin ang isang curriculum na the Southern Republic. Pag sinabing Southern Republic, kasama na yan, Bisaya and Mindanao. Southern Republic. Opo. At muli po, ang Kuya Ed po ay nagpapasalamat sa inyo pong oras at sandali ng pananatili sa aking programa. No? At magpapasko na naman.
Ngayon pa lang, hindi pa nga 25, kinakalabit na ako ng mga dato natin. Dato Guro, ano bang programa natin? Ayun, teka, wala pa ako sponsor. Maghanap muna ako kasi yung pera ko sapat lang para sa amin. Diba? Mahirap naman po na ano, pero sa mga maluluwang, nakaluluwang, sa mga nagnanais na tumulong sa programa para po sa ating mga katutubo. Ang tulong nyo po ay makakaabot po sa kanila. Kasi i-announce ko po, itong programa natin na to, itong ating pagganito ay galing ito kila Ma'am Evelyn, kila Ma'am Alma, kila Jen de la Cruz, mga ganyan ba, style. Sabihin natin para at least pag nakita nyo ito sa FB, pagpasalamat po kayo, sabihin nyo kung anong tribo kayo. Meron po tayong mga tribo na nangihingi din po ako ng tulong sa local government, sa mayor. Pero sa dami-dami nang i-invite ka. Patay ka pag nag-invite ka. Bagsak ka 5,000 mo. Natatawa ko noong nakaraang taon. Nag-Christmas party ang mga tribuano na sa bukid. Wala na, ipit na ako parlor game. Ako naman, di naman ako sinesenya sa ng MRS ko, si Bae Maluluyon. Kay Maluluyon mo na, nung nahuman, problema namin. Yung pamasahe pa, kung sa man ka Bae, hindi ka nag-iingon. Tapos, siguro, may nakapansin sa amin, Sir, dato, ano problema? Naibigay, pati pamasahe namin, nai-reward sa parlor game. Inihatid kami po. Kaya po, nananawagan ako, no? Kung okay lang. Kung hindi naman, sapat lang din sa suporta sa pamilya nyo, kahit maliit na marami pong salamat. Opo. Pag okay po sa inyo, nyo lang ako, i-comment nyo lang ako, din ibibigay ko po sa inyo. Hindi ko po ipapublish kasi mahirap na po. Baka mamaya, alam niyo na, akusahan tayo ng scam. Tangina yan. Di bali nang walang tumulong. Di bali na kung ano lang kami. Di bali nang gatang ibid ang aming pagsalo-salo na sa tribo. Ibid, kabalo ba kayo sa ibid? Si Lizard. Makirami kayo, baboy mo pa. Makirami na lang, makiisa bilang tribo. Pero alam nila ba sa mga taga Lowerland, pupunta ka, bisita ka sa Highlander, alam nila kahit paano. Ako, ang ginagawa ko niyan, kami, misis ko, ni Bae, bili kami ng step-in. Step-in, tapos yung used clothes. Yan, bali na kung sinong mapagbigyan, kung susuotin mo, okay. Kung hindi, bigay mo sa isa. Ganun po ang amin. So, manatili po tayong nakaantabay, manatili po kayo. Ako po nagpapasalamat na po ako kahit na ganito lamang po tayo sa atin pong programa. Alam ko po na hindi ko kailangan ng napakarami viewer kung hindi naman nasa puso at totoo. Sa akin po, kahit kakunti lang, basta po totoo at nauunawaan yung ating discussion. So, maraming salamat po. So, kung okay lang sa inyo, ako po ay ngayon pa lang magpaparamdam na may mga activity po tayo sa tribo. Konting lang. Share your blessing. Wag saan tayo hihingi? Doon sa magnanakaw? Wala po itutulong niya. Malayo pa. Nakasimangot na yung mga magnanakaw na, wala akong pera, wala kami ngayon. Kahit Christmas party, wala. Pero, tangin na. Ganunin mo yung uso. Ang ipin, ginto. Walang pera, pero ang ipin, ginto. So, ganun po. Masaya po ako, na-meet ko po uli kayo, hoping kita-kita na naman tayo Monday kasi ang Sunday is family day. No? God days po yan. Sabi nga nila,
Ang katulad natin na may sekretong mata is yung mata ng Ginoo. Ang eye of God kung tawagin. Kailangan po natin i-celebrate at bigyan po ng puwang ang puwang sa buhay natin para sa Ginoo. Muli po ang Kuya Ed po ay nagpapasalamat sa lahat po na nandihi, kahit hindi ko po kayo nag-greet, hindi ko po kayo nag-greet, hindi ko po kayo na-shoutout, si Kuya Rodrigo, si Ma'am Alma Ignacio, Balitang Bayan, si Jenny de la Cruz, shoutout, si Emeline, shoutout, si Ariel, shoutout, si Commander, doble rango nito, Commander! Shout out. Si Lita, si Ma'am Luningning, lagi ito. Ma'am, thank you very much. Tapang at Malasakit, maraming salamat. Nandito kayo at nakikiisa kayo. AJ, hindi ko makuha masyado. Alayon. Pag napindot ko, iba na naman lumalabas. So, everything, anything. Eloisa Diaz, thank you very much. Alma Ignacio uli. Okay, thank you. Thank you very much po. Pagpalain kayo ng Ama, manatili po kayo nakasubaybay. Hindi po rason ang problema o yung technical na antas ng matanda para tumigil tayo sa tunay na adhikain at laban kontra korupsyon. Maraming salamat po ang Kuya Ed. Muli po ay iiwan ko po sa inyo ang salita at kataga ng atin pong Ama ng Himagsikan na si Gat Andres Bonifacio, na ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siyang basyan ng pamunuang tapat, ang puso sa inang bayan. Uulitin ko po, ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siya pong basyan ng pamunuang tapat, ang puso sa inang bayan. Tuloy ang laban habang nasusugatan, lalong tumatapang. Marami pong salamat ang Kuya Ed TV.